Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin yung panimulang konsepto ng kamalayang Pilipino. So, ano nga ba yung kamalayang Pilipino at bakit mahalaga yung tinatawag nating kamalayang Pilipino para sa atin? So, ano ba yung kamalayan? So, ayon kay Dr. Nick Kyongson, sa pagkakahulugan ng mga diksyonaryo, ang kamalayan ay consciousness o pagkamalay sa iyong sarili, sa lahat ng iyong mga iniisip, inaalaala, damdamin at pandama, at sa mundong nakapaligid sa iyo. So, ano yung kapaligiran? No? So, meron tayong dalawang klase ng kapaligiran, yung physical at di-physical. Ang kamalayang ito ay hinubog at patuloy na hinuhubog ng ating mga danas sa nakaraan at dinaranas sa kasalukuyan, pati na ibig nating danasin sa kinabukasan. Kabilang dito yung mga imaginations natin o yung tatawag nating fantasies. So, paano pa umiiral yung kamalayan doon sa bawat isa sa atin? At bakit mahalaga na pinag-uusapan natin tong kamalayan na to pag tayo ay tumatalakay ng wika, lipunan, at ng panitikan? Ngayon, halimbawa, may isang tao kang kilala, kaibigan, no? Naglalakad kayo. Tapos, nakakita kayo ng mga nagtitinda na matatanda, sabi natin mga lolang-lola na, mga 8 years old na, nagtitinda sa may bangketa. So, nakita mo yung kaibigan mo, dumukot siya kaagad ng pera. Bumili siya dun sa matanda. Sinobrahan niya pa yung bayad. Tapos, sabi niya na bumili siya kasi kahit hindi niya naman kailangan, pero gusto niya kasing umuwi na yung matanda. At nung inanalyze mo yung kamalayan na meron siya, ma-realize mo, nga pala kasi yung kaibigan ko, pinalaki siya ng lola. Ayaw nga pala, yung kaibigan ko, maganda yung pagpapalaki sa kanya, pagtanaw doon sa mga, respect sa mga matatanda, sa elders. So, ibig sabihin, yung kamalayan, kahit hindi mo na siya sabihin, kusa mo siyang ginagawa no? Kusa mo siyang kinikilos, no? Hindi siya contradicting dun sa sinasabi mo. O kahit sabihin mo na ano ka, na mabait ka, pero nakikita man yung action mo, hindi ganon. So, may kita agad, na-expose agad kung anong klaseng kamalayan meron ka. So, ngayon, ang kamalayan din ang batayan ng punto de vista ng isang tao na gamit niya sa pagharap niya sa iba't ibang sitwasyon, sa pakikitungo sa kapwa at kapaligiran, at sa iba pang maaari niyang gawin na may epekto sa kanya, sa kanyang kapwa, at sa lipunan. Kung gayon, hindi ito pasibong kaalaman o kamalayan lamang, kundi kamalayang pinanggagalingan ng ating mga pasya at pagkilos sa buhay. Ngayon, yung kamalayang Pilipino ay kamalayan na batay sa karanasan ng isang nabubuhay at mamayan sa bansang Pilipinas. So, iba yung kamalayang Pilipino sa kamalayan ng Amerikano o ng mga ibang tao sa kanilang mga bansa. At yung kamalayan natin ay kahawig ng kamalayang ito, ng kamalayan ng iba pang Pilipino, pagkat pareho o hawig ang kasaysayan na pinagdaanan nila at isang uri ng pamumuhay nila. Ngayon, nasa isang sistema ng pamahalaan, ekonomiya at kultura. Malaking malaki yung katotohanan na hindi hiwala yung kamalayan na meron ka pag sa usapin ng bayan doon sa kamalayan ng kaklase mo, ng kaibigan mo, ng kapitbahay mo. Gayunman, ang kamalayang ito ay nananatili pa ring individual pagkat ang iniisip, alaala, damdamin at pandama ng isang tao ay tanging sa kanya lamang kahit pa hawig sa ibang Pilipino ang kanyang naging karanasan sa pamumuhay at pangkalahatang lipunan. Lagi nating iisipin na kahit nasa isang bansa tayo, kung bakit meron din tayong taliwas na pagtingin
sa ating kababayan ay dahil magkakaiba tayo ng experiences, tolerance, emotions, at maaari talaga mga pinagdaanan sa buhay. Kaya pumipihit at nababago yung ating mga kamalayan or nagiging individual ito sa bawat isa sa atin. Ayan. Ngayon, pag tinignan natin yung kahulugan ng kamalayang Pilipino, malayong malayo yung description at prescription. So, pag tinignan natin yung kaninang mga tinalakay natin, ang mga ito ay description. Pero kapag tinalakay naman natin yung prescription, ang kamalayan ng Pilipino o kamalayan para sa Pilipino. So ano ba dapat yung kahulugan ng kamalayan para sa Pilipino? Kapag tinignan natin yung prescription na bahagi ng kahulugan ng kamalayang Pilipino, alam nating lahat na ang kamalayan ay maaaring mabagos ng panahon o mga kondisyon sa lipunan o higit sa lahat sa pagpapasya ng taong may kamalayan. Sa mungkahing ito, ilalangkap sa kasalukuyang kamalayan ng Pilipino ang kamalayan para sa Pilipino. Upang mabigyan ang una ng isang pamantayang gagamitin sa pagsusuri at pagtitimbang hindi lamang sa mga bagay ng nakaraan at kasalukuyan, kundi sa lahat ng mga minanang kaugalian, paniniwala at pangkalahatang kalinangan. So, ibig sabihin, hindi lang yung nangyayari ngayon ang bahagi ng kamalayang Pilipino, bagkus sakupan nito yung ating kasaysayan, mga kaugalian, paniniwala, tradisyon at kalinangan. Pag sinabi nating kamalayan para sa Pilipino, ito yung kamalayang nagsusulong ng kapakanan ng Pilipino bilang ganap na tao. Ano man ang kanyang kasarian, pati yung gender expression ha, lahi, relihiyon, uri o okupasyon, ang kaganapang ito ay nakakamit sa patuloy na pagsasaalang-alang, pagsanggalang, pagtaguyod at pagpapalakas ng kanyang karapatan. So, ibig sabihin, yung kamalayang para sa Pilipino dapat ay nakaangkla doon sa karapatang pantao. No? Sabi nga natin di ba? Pag nagko-call for justice ka, hindi ito sa pinang empathy. Ito ay just and right dahil ito ay usapin ng humanity. Ito ay usapin ng karapatang pantao. Halimbawa, nakikita mo yung digmaan sa Gaza ngayon, sa Palestine. Masasabi mo na itigil ito hindi lang sa level na naawa sa mga bata lang Hindi lang ganun Kundi alam mong mali ito at tinatapakan nito yung karapatang pantao, bata, matanda, babae, lalaki. Sobra-sobra, maling-mali, no? So, dito ito tumutumbok, no? Kaya nga, kung susuriin natin hindi minsan, hindi minsan tama yung maging mabait ka na lang o pagpasensyahan mo na lang, no? Minsan, or madalas, sa lahat ng oras, dapat talaga, no? Maging makatarungan ka, maging makatao ka. Kasi kung magiging mabait na lang tayo, tatanggap na lang tayo ng sorry, hala, wala na dapat batas. Ano? Kaya, mahirap panghawakan yun, no? Lalo na sa isang lipunan na pinalaki tayo na ang pagsunod ay kadakilaan, ang pagiging obedient ay mabuti, pero lagi nating tatandaan na ang kamalayang Pilipino ay dapat nakatuntong sa karapatang pantao. So ano ba yung mga karapatang ito? Ito ay karapatang mabuhay ng payapa bilang mamamayan ng isang malayang bansa, karapatan na maghanap buhay at kumita ng sapat para mabuhay at makabuhay ng pamilya, karapatan na alagaan ng kalikasan na siyang sinapupunan ng buhay, karapatan na ipagtanggol at pagyamanin ang bawat etnisidad, karapatan na makapag-aral at linangin ang mga talento,
karapatang pumili na magiging kasama, kaibigan at kabiyak, anuman ang gender o kasarian nito, kahit pa ito hindi kilalanin ng batas o ng simbahan. Kasi karapatang pantao yun. No? Karapatan na payabungin ang kanyang kaluluwa tumulong sa tulong ng alinmang relihiyon kung ang relihiyong iyon ay hindi mapang-api sa kapwa at marunong gumalang sa karapatang pantao. Karapatang makilahok tulad ng iba pang mamamayan sa pagpapatakbo ng pamahalaan sa pamamagitan ng eleksyon at ng karapatang magpahayag ng sariling kaisipan at damdamin. Kung ang karapatang ito ay gagalang ng mga lider at ng mga institusyon ng gobyerno, relihiyon at lipunan, sisipot at mamumukadkad ang pagpapahalagang tinatawag na pakikipagkapwa-tao na ayon sa scholar at ama ng psikolohiyang Pilipino na si Virgilio Enriquez ay siyang pinakamataas na halagahin ng mga Pilipino sa kanilang pakikitungo sa ibang tao at taong hindi iba sa kanila. At sa paglalarawan ni Enriquez, ang pakikipagkapwa-tao ay nakasalig sa paniniwala na ikaw at ang iyong kapwa ay may shared identity na inner self shared within others. Ang shared inner self na ito ay nanggagaling umano sa collective values shared with the rest of humanity and the deep respect for the dignity and inherent worth of a fellow human being. So, saklaw ng karapatang pantao, ang kapwa-tao ay hindi lamang ang ibang Pilipino, kundi ang lahat ng tao sa mundo. No? Kaya naiintindihan mo na yung nangyayaring giyera sa Gaza ngayon ay mali, masama. Hindi dahil porket ba Pilipino, Pilipino lang, hindi ganoon, kundi ang kapwa-tao, ang ideya ng kapwa-tao, ng shared identity ay para sa lahat ng tao. Kung nakikita nga natin yung batas laban sa hayop 'di ba? What more pa yung batas para sa tao, no? So, sapagkat ang pakikipagkapwa ay humanist at its highest level. At sa aming palagay, ang humanist na ito ay kumagalang sa karapatan ng bawat tao, anuman ang kulay, lahi, wika, uri, bansa, relihiyon, kasarian, edad, etnisidad o kultura niya. Ang dapat na maging batayan ng tunay na internasyonale o pakikipagkapatiran sa buong daigdig. At sa paglalapat natin ng karapatang pantao bilang batayan at diwa ng kamalayang Pilipino, naiiwasan natin ang mga pamantayan o konseptong nagpapalabo sa konsepto ng kung ano o sino ang tunay na Pilipino. Maiwasan ang problema na hindi iisa kundi maraming psychologists ang Pilipino. Malalampasan din ang kontradiksyon sa kalinangang bayan ng karaniwang tao at kulturang nasyonal ng mga nakaangat sa buhay na itinutukoy ni Sus Salazar na nagpapalabo sa issue ng kung alin ba sa dalawa at higit na Pilipino ang dapat maging kalinangan ng buong bansa. Maigpawan din ang napakaraming interpretasyon ng mga values o halagahin umano'y Pilipino na madalas ay nagkakabanggaan. So halimbawa, ano ang tunay na kahulugan ng pakikisama, utang na loob o hiya? Kung ihiwalay at iahon ang konsepto ng Pilipino sa lahat ng deskripsyong ito at ipapako ang pagiging tunay na Pilipino sa pagiging tunay na tao, lilinaw ang dapat nating maging pagtanaw sa lahat ng bagay sa ating likhang sining, kasaysayan, kultura, institusyon at iba pa. No? Kaya nga maging sa panitikan, nakikita natin na itong panitikang ito, diba, maging panitikang himagsik, panitikan ng panahon ng ganito, ganyan, panahon ng sigwa, lahat ng ito ay nakaangkla at makikita natin yung essential na halimbawa ng kamalayang Pilipino. Ito kasi ay karanasan, ito kasi ay paniniwala, ito kasi ay kasaysayan. At lagi nating iisipin na ang kamalayang Pilipino ay, o yung Filipino consciousness, ay nakatuntong sa karapatang pantao. Okay?